Mga ka-sports, bakit biglang nawala ang pinakamalalakas na sentro ng Gilas Pilipinas? Bakit may usap-usapang kontrata, ultimatum at korupsyon? At sa gitna ng lahat ng ito, may tsansa bang makalaro si Kai Sotto laban sa mga Aussies? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ang Gilas ay nasa gitna ng bagyo. Ang ating national team ay simbolo ng pag-asa at dangal ng sambayan ng Pilipino. Pero ngayon, imbis na puro laban sa court, tila mas mabigat ang laban sa loob ng sistema. Sunod-sunod na issue, walang Kai Sotto, walang QMB, walang Jamie Malonzo, may ultimatum, may galit sa fans, at may mga tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. So dito naman tayo sa sentro ng issue, Kai Sotto at QMB. Kay Kai Sotto, bakit hindi pa rin? Si Kai Sotto ay medical cleared, handa na ang kanyang katawan, handa na ang fans. Pero bakit wala pa rin siya? Ayon sa mga ulat, pinababa umano ang alok ng kontrata, hindi malinaw ang terms at may take it or leave it na posisyon mula sa pamunuan. Hindi raw ito tungkol sa ayaw maglaro para sa bayan, kundi tungkol sa respeto at patas na kasunduan. Habang kay QMB naman ang tahimik pero matinding issue. Si Quintin Melarban ay isang vital big man at handa ring maglaro. Pero ayon sa kanyang kampo, may conflict daw sa pro schedule, hindi raw isinasaalang-alang ang long-term career, walang flexibility sa usapan. Sa madaling salita, kung hindi ka susunod, huwag ka na lang. So ngayon mga sports, ang papel ng SBP. Dito na pumapasok ang samahan ng basketball ng Pilipinas. Simula na magkaroon ng pagbabago sa pamunuan, mas naging mahigpit, corporate at tila kulang sa komunikasyon. May mga fans na nagsasabing parang hindi na player first ang sistema. So dito naman tayo sa issue ng korupsyon, chismis o may pinanggagalingan. Hindi pa napatutunayan pero hindi rin mawawala ang tanong, bakit parang may pinapaboran? Bakit may binabarat? At bakit laging ultimatum? Ang fans ay hati. May nagsasabing pera lang daw ang habol ng players at may nagsasabing karapatan nilang ipaglaban ang kanilang value. So ngayon mga sports, papasok ang Australia Boomers. Kilalanin ang kalaban. Ang Australia Boomers ay may solid pero hindi pinakamalakas na lineup kumpara sa dati. Ang kanilang key points, walang full NBA heavy rooster, mas bata, mas role player base, may height pero walang dominant superstar. So ngayon, bakit critical si Kai Sotto sa laban na ito? Kung makakalaro si Kai, may rim protection ng Gilas, may laban sa rebound, may luwag ang depensa. Kung wala siya, undersize ang front court, may hirapan kontra physical teams, lalaban ang mismong issue ng sistema. So dito naman tayo sa coaching and chemistry. Sa ilalim ni Team Cone, malinaw ang sistema. Pero kahit gaano kagaling ang coach, kung kulang sa personnel, kung may sama ng loob, kung may lamat ang tiwala, mahirap manalo. So ngayon, ano ang dapat mangyari? Dapat malinaw na kontrata, transparent na usapan, player first mindset, hindi ultimatum kundi kompromiso. Dahil ang laban na ito ay hindi lang laban kontra Australia, laban ito para sa kinabukasan ng Gilas. So ngayon, mga sports, hindi perpekto ang mga manlalaro. Hindi rin perpekto ang SBP. Pero kung ang parehong panig ay magpapakumbaba, makikinig at uunahin ang bayan, panalo ang Pilipinas. Mga sports, ikaw anong side ka? Players ba o SBP? Dapat bang mag-adjust ang sistema? Mag-comment ka sa baba at babasahin ko yan. Like kung gusto mo ng mas tapat na diskusyon, subscribe para sa araw-araw na Gilas Pilipinas updates. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!